Sa mga kapatagan ng Mongolia noong ika-12 siglo, isinilang ang isang batang itinakdang maging dakilang pinuno sa hinaharap. Isang pangalang magiging kilala sa buong mundo. Sino ba ang tao na ito at ano ang kanyang kwento? Alright, welcome sa Karunungan PH. Halika at ating alamin ang buhay ni Genghis Khan at ang kanyang imperyo. At kung handa ka na, ay simulan na natin. Si Genghis Khan ay isang makasaysayang leader at mandirigmang Mongol na siyang naging tagapagtatag ng Mongol Empire. Pinanganak siya noong 1162 sa lupain ng Mongolia na nooy bahagi pa ng mga nomadikong tribo ng mga Mongol o ng mga nomads. Siya ay anak ng mag-asawang sina Yesogi at Holen. Ang kanyang ama ay isa ring leader ng kanilang tribo. Ang kanyang tunay na pangalan ay si Temujin na nangangahulugang bakal o malakas na mandirigma dahil ang bakal ay matibay. Kaya iniuugnay si Temujin sa isang bakal dahil sa pagkakaroon ng malakas na karakter. Sa murang edad, maagang namulat si Temujin sa realidad ng buhay. Namatay ang kanyang ama nang siya ay 7 taong gulang pa lamang nang nagresulta sa pagbagsak ng kanilang pamilya at nag-iwan sa kanila ng matinding kahirapan. At naging isang ordinaryong mamamayan na lamang sila sa lipunan. Sa pagkawala ng kanilang yaman, napilitang magtanim ng mga kamote ang pamilya ni Temujin para sa kanilang ikabubuhay. Sa kabila ng mga kahirapan, natuto siyang maging mahusay ng mga ngaso at mandirigma. Sa tulong ng kanyang ina at mga kapatid, ipinakita niya ang kanyang kakayahan sa pamumuno at pakikipaglaban sa murang edad pa lamang. Sa kanyang paglaki, nagsimula siyang maghanap ng mga kasamahan para sa mga laban at mga alyansa. Isa sa mga unang nakasama niyang kaalyado ay si Zamoka. Si Zamoka ay isa ring kilalang leader sa kasaysayan ng Mongol Empire. Siya ay naging malapit na kaibigan at kasamahan ni Temujin. Bago pa man sila nagkaroon ng hidwaan, binuo niya ang sarili niyang grupo ng mga mandirigma at naging matagumpay na leader. Bawat labanan ay kayang-kaya nilang ipanalo. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng hidwaan ng dalawang magkaibigan na ito dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa liderato at iba pang mga issue. Nagtulak ito sa kanilang tuluyang pagiging magkaaway. Sa kabila ng mga pagsubok at hidwaan, patuloy na ipinakita ni Temujin ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Ipinamalas niya ang kanyang husay sa paggamit ng mga estratehiya sa digmaan at pagpapahalaga sa mga kakayahan ng bawat kasapi ng kanilang tribo. Dahil diyan, naging mas kilala ang kanyang pangalan at hinangaan ng lubos ng kanilang
Ang dahilan ng pagbagsak ng Mongol Empire ay ang mga ito, pag-aalsa ng mga lider, ang pagkawala ng malupit na disiplina at kontrol ng mga tagapagmana ay nagdulot ng pag-aalsa ng mga lokal na lider sa iba't ibang bahagi ng imperyo. Ito ay nagresulta sa pag-aagawan ng kapangyarihan at pagkasira ng pagkakaisa sa imperyo. Isa pa sa mga dahilan ng pagbagsak ng Mongol Empire ay ang pagkawasak ng Yuan Dynasty na sakop rin ng Mongol Empire noon na itinatag ni Kublai Khan na apo ni Genghis Khan. Bumagsak ito dahil sa mga internal na problema. Maraming mga lalawigan at teritoryo sa loob ng Mongol Empire ang nag-aalsa laban sa mga tagapagmana ng imperyo. Ang kanilang pag-aalsa ay nagdulot ng pagkahiwa-hiwalay at pagkawala ng kontrol ng sentral na pamahalaan. Isa pa sa mga dahilan ng pagbagsak ng imperyo ay ang pagsalakay ng iba't ibang puwersa. Noong ika-14 na taon, ang mga puwersang ibang bansa tulad ng mga Turkic at Ming Dynasty ng China ay nagtagumpay sa labanan laban sa puwersang Mongol na nagresulta sa pagbagsak ng iba't ibang